Hi guys! Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa mga anak, kung ano nga ba ang tungkulin ng mga anak para sa mga magulang nila, no? Ano nga ba ang responsibilities ng mga anak para sa kanilang magulang? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos na gawin ninyo sa mga magulang ninyo na kaaya-aya sa paningin ng Diyos, no? Tatalakayin natin dito, no? Bilang magulang, no? Ang mga anak ay pamana yan ng Diyos sa atin, no? Bilang isang magulang, kasi nakasaad yan sa Bible, sabi sa Psalm chapter 127 verse 3, "Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward," di ba? Ang mga anak daw, pamana daw yan ni God para sa mga magulang, di ba? Yan daw ay bunga ng sinapupunan, price yan ni God sa mga magulang, yung gantimpala niya sa mga magulang nyo, no? Maswerte tayong mga magulang kung tayo ay magkaroon ng anak na mabubuti, yung mga mababait na anak, no? Kaya pinag-uutos sa atin ni God, no, mga magulang, na ang ating anak ay disiplinahin natin habang maliit pa, 'di ba? Hubugin natin sila, ituro natin sa kanila yung magagandang asal, 'di ba? Turuan natin sila ng mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hubugin natin sila sa magagandang gawa, turuan natin sila ng magagandang mabubuting gawain habang maliit pa, para paglaki nila makasanayan na nila 'yon, makaugalian na nila, 'di ba? Hindi na sila maliligaw ng landas, kasi nasa mga magulang din 'yon ang pagdidisiplina, para yung kanilang mga anak ay lumaki na mga matitino, yung kanilang anak ay lumaki na mga responsable, di ba? At saka bilang anak naman, no, hindi naman kayo mabubuhay sa mundo na ito kung wala ang magulang nyo, di ba? Aminin na natin na wala tayo sa mundo na ito kung wala ang magulang natin, kaya malaki talaga ang utang na loob natin sa mga magulang natin. Kahit yung mga magulang natin, mga toxic man yan, mga masasamang magulang man yan, mayroon pa rin tayong utang na loob, kasi hindi tayo mabubuhay sa mundo kung wala sila, 'di ba? Halimbawa, yung iba may mga magandang buhay na, mga nakapagtapos na ng pag-aaral, or may magandang pamilya na, hindi naman kayo magkakaganyan kung hindi dahil sa mga magulang nyo. Kaya talagang kayo ay may responsibilidad sa magulang ninyo. At ating alamin dito guys, no, kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa mga anak, kung ano ang gusto ng Diyos na gawin nyo sa mga magulang nyo, no? Basahin natin dito sa Exodus chapter 20 verse 12, nakasaad dito, "Honor your father and your mother, that you may have long time in the land that the Lord your God is giving you." Ibig sabihin, irespeto nyo daw ang mga magulang nyo, igalang nyo daw sila, para kayo ay pagkalooban ng Diyos ng mahabang buhay dito sa mundo, di ba? Kasi nga, kung kayo magalang kayo sa magulang nyo, marespeto kayo sa magulang nyo, bilang ganti, pagkakalooban din kayo ni God ng mahabang buhay, para balang araw kapag ang magulang nyo matanda na, kayo ang titingin sa kanila, kayo ang mag-aalaga sa kanila, 'di ba? Kaya talagang guys, no, dapat lang talaga na igalang at irespeto natin yung magulang natin, kasi tulad ng sinabi ko, kung wala yung magulang natin, wala tayo, 'di ba? Sa papaanong paraan nga ba natin sila pwedeng igalang? 'Di ba guys, sa atin, lalo na sa atin mga Pilipino, no, nakagawian natin na tayo ay nagmamano sa magulang natin. Halimbawa, galing tayo sa lakad, pagdating natin, nagmamano tayo sa mga magulang natin. Tapos, minsan naman sa pananalita natin, di ba? Gumamit tayo ng po at saka opo. At saka, wag nating sigaw-sigawan yung magulang natin, lalo na kapag no, kapag may mga nakakarinig, no? At saka, huwag nating utos-utusan yung mga magulang natin, 'di ba? Wala tayong karapatan na mag-utos sa kanila. Anak tayo, dapat sila ang nag-uutos sa atin. Yung ibang anak, ginagawang alila yung nila, yung magulang nila. Lahat na lang ng gawaing bahay iniaasa na sa mga magulang nila. Respetuhin natin yung magulang natin, guys. Bilang ganti na lang sa kanila sa mga sakripisyo na ginawa nila sa atin, 'di ba? Nung tayo ay maliit pa. Dahil hindi madali ang mag-alaga ng bata, hindi biro ang mag-alaga ng baby. Yung pagpupuyat pa lang, 'di ba? Pagpupuyat, pag-aalaga, pagpapakain, pagpapalaki, hanggang sa mag-aral na siya, hanggang sa lumaki na makakuha ng kurso, 'di ba? Hindi madali ang sakripisyo ng magulang para sa mga anak. Kaya tayong mga anak, bilang ganti na lang natin sa magulang natin, no, respetuhin natin sila, igalang natin sila, kasi yan talaga ang kalooban ni God sa atin, no? At saka, pangalawa naman na tungkulin ng anak sa mga magulang nila, na ito ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, sabi dito,
obey your father and your mother. Ibig sabihin, sumunod kayo sa mga magulang nyo. Patunayan ko sa inyo sa Bible na ito ay pinag-uutos ng Diyos. Basahin natin sa Ephesians chapter 6 verse 1, nakalagay dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." O, di ba? Sabi ni God, sundin nyo yung mga magulang nyo. Kung kayo ay tinuruan man ng mga magandang asal, tinuruan man kayo ng mga magagandang gawain na makadiyos, sundin nyo kasi yan ang tama sa paningin ng Diyos, di ba? Napakaswerte natin, guys, no? Napakaswerte ninyo. Kayo na mga anak kayo. Kung mayroon kayong magulang na matitino, mayroon kayong magulang na hangad ay mapabuti kayo, kung may mga magulang kayo na ang hangad ay magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, at saka kung mayroong mga magulang na ang hangad ay lumakad kayo sa tamang landas, napakaswerte nyo dahil hindi lahat ng magulang ganyan. Diba? Aminin na natin, guys, no? Reality talaga na may mga magulang na toxic. May mga magulang na sila pa yung nagpapahamak sa anak nila. May mga magulang na sila pa yung magtuturo sa anak nila na mapariwara, maglandi. May mga magulang na ibinibenta ang anak nila para sa pera, mga sakim sa pera, di ba? Tapos may mga evil naman na magulang na ang kanilang anak ini-offer kay Satan para sa kapangyarihan. May mga ganun talagang aminin na natin, guys, kasi yan ang reality talaga ngayon. Kaya nilang ipagkanulo ang anak nila para sa sarili nilang kapakanan dahil sa kasakiman nila sa pera, sa kasakiman nila sa kayamanan. May mga ganung magulang, kaya kayo kung kayo mga anak, kung kayo ay may matinong magulang, mahalin nyo yung magulang na yan, pahalagahan nyo yan, kasi bihira lang ang mga magulang na yung talagang kapakanan ng anak nila, yung pinapahalagahan nila, talagang ibinubuhos nila, ginugugol nila yung atensyon nila or yung oras nila sa anak. Bihira na lang yan, yung mga ganyang magulang, di ba? Kaya kung kayo sinuwerte sa magulang, pinagpala kayo sa mga magulang nyo, dapat yan ay mahalin nyo, pahalagahan nyo yung mga magulang na yan dahil hindi lahat ng mga anak sinuwerte, hindi lahat ng mga anak pinagpala pagdating sa magulang, di ba? Tapos, basahin naman natin dito sa Colossians chapter 3 verse 20, "Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord." Oh, 'di ba? Sabi nga dito, sundin niyo yung mga magulang niyo sa lahat ng bagay. Kung ang mga magulang niyo may pinag-uutos man sa inyo, halimbawa, inuutusan kayo ng mga gawaing bahay, tinuturuan kayo ng mga gawaing bahay dahil para din naman yan sa inyo. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon andyan ang magulang nyo, kaya hinuhubog kayo sa mga gawaing bahay para pagdating ng araw na ang magulang nyo wala na, alam nyo na kung ano yung gawin nyo, di ba? Ano na kayo, sanay na kayo sa mga gawain na na dating ginagawa ng magulang nyo kasi naturuan na kayo, kaya dapat talaga sumunod kayo. At kung kayo naman, halimbawa, nagsiset ng boundary yung magulang nyo sa inyo na hindi kayo pwedeng mag-girlfriend-boyfriend habang kayo ay nag-aaral pa dahil ang girlfriend-boyfriend ay distraction sa pag-aaral yan. Gusto nila makapagtapos muna kayo para para walang disturbo sa pag-aaral nyo, tuloy-tuloy ang pag-aaral nyo. Sumunod kayo kasi ang matinong magulang, hindi yan nagpapahamak sa anak. Hangad lang nila yung magandang kinabukasan nyo kasi ayaw nila na matulad kayo sa iba na hindi na nakapagtapos ng pag-aaral, lalo na yung babae kasi nabubuntis ng maaga, di ba? Kaya may mga magulang nagsiset ng boundaries. Sinasabi sa anak, hindi muna pwedeng mag-boyfriend, hindi muna pwedeng mag-girlfriend habang nag-aaral pa. Para din yan sa magandang kinabukasan nyo, mga anak. Kaya dapat kayo ay marunong sumunod sa mga magulang nyo kung ayaw nyo na mapariwara kayo. Kasi 'di ba, ang masunurin sa magulang, 'di ba? Talaga, guys, aminin na natin, ang mga bata na masunurin sa magulang, no, nagkakaroon talaga ng magandang kinabukasan kasi bukod sa nasunod nyo ang kalooban ng Diyos, no, pati pa ang kalooban ng magulang nyo, nasunod nyo, talagang itong mga ganitong mga anak, no, napapaganda ang buhay nila, hindi sila napapariwara, hindi sila naliligaw ng landas dahil marunong silang sumunod sa magulang nila. Tapos pangatlo naman na pinag-uutos sa atin dito ng Diyos na na gawin natin sa mga magulang natin, guys, no? Ang sabi dito, dapat tayo ay marunong makinig sa mga payo ng magulang natin. Sabi dito sa basahin natin sa Proverbs chapter 11 verse 14, "Where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors there is safety." Anong ibig sabihin?
Ang mga anak daw na wala daw gabay o walang patnubay na mula sa magulang, no? Maaaring mapariwara, maligaw ng landas kasi nga walang gabay, di ba? Aminin na natin na kapag ang mga magulang natin ay hindi natin kapiling, no? Hindi natin kasama, kulang tayo sa payo, kulang tayo sa gabay ng magulang natin, nagagawa natin yung gusto natin, napapariwara tayo kasi ayan ay danas ko. Lumaki sa akin yung mga anak ko, no? Hindi ko na subaybayan yung paglaki nila kasi kailangan kong maghanap buhay dahil ako ay hiwalay sa asawa. Kailangan kong maghanap buhay para makapag-provide ako sa kanila. So, hindi ko sila kapiling. Ang nangyari, nasusunod ang gusto nila. Ang resulta, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral kasi sila ay maagang nagsipagbuntisan. Sila ay nag-asawa ng maaga. Kailangan talaga ng gabay ng magulang, no? Mga anak, kailangan talaga ang gabay ng magulang para ang mga anak ay hindi maligaw ng landas, para ang mga anak ay hindi mapariwara. Tapos ang sabi dito, kapag ikaw naman sagana sa payo, ang mga anak naman na sagana sa payo, no? Maliligtas ang kanilang future, 'di ba? Syempre, kung may guidance ng magulang, 'di ba? Nasubaybayan ng magulang, nasagana sa payo, syempre, ano pang mangyayari noon? Ang mga anak hindi mapariwara ang future nila. May kaligtasan sa future nila, mapapaganda ang buhay nila pagdating ng araw kung sila ay marunong sumunod sa magulang, 'di ba? Kung hindi nila baliwalain ang mga payo ng magulang nila sa kanila, mapapaganda ang buhay nila, magkakaroon sila ng magandang kinabukasan, di ba? Makakuha sila ng magandang trabaho dahil nga nasubaybayan sila ng magulang nila, nagabayan sila ng magulang nila. Yun yung ibig sabihin ng Bible verse na ito. Pang-apat naman guys, no? Ang kalooban naman ng Diyos sa atin na gawin natin sa magulang natin ay alagaan natin ang magulang natin kapag sila ay matanda na. Siyempre guys, alam nyo na, pag mga matatanda na, wala na yung kakayahan na maghanap buhay kasi matanda na, wala na yung kakayahan na kumita ng pera. Kaya bilang anak, bilang gantimpala na lang sa magulang natin, kasi sa mga sakripisyo nila sa atin, no? Sa mga ginawa nilang sacrifices nung maliit pa tayo, sa mga pagpupursige nila para tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Bilang ganti, alagaan naman natin sila at i-provide natin ang mga pangangailangan nila, di ba? Yung mga basic needs nila or kung ano pa man yung mga pangangailangan ng mga magulang natin. Kasi nga, wala na silang kakayahan na maghanap buhay. Wala na silang kakayahan na kumita ng pera. Kasi pinag-uutos yan sa atin ni God. Basahin ko sa inyo sa 1 Timothy chapter 5 verse 3 to 4. Give proper recognition to those widows who are really in need. But if a widow has children or grandchildren, they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Anong sabi dito? Tayo daw na mga anak, no? Tayo na mga anak or mga apo, no? Kapag ang ating mga magulang ay matanda na, mga biyuda or biyudo na, wala ng mga partner kasi namatay na yung mga kanya-kanyang partner nila, no? Dapat daw ay praktisin daw natin itong alagaan natin yung mga magulang natin, no? Bilang ganti na lang natin sa mga magandang ginawa nila sa atin nung tayo ay nasa poder pa nila, di ba? Ang sabi dito, kasi yan daw ay tama sa paningin ng Diyos, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tayong mga anak at saka tayong mga apo, yun ang responsibilidad natin sa magulang natin, di ba? At saka basahin naman natin sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith, that is worse than an unbeliever. Sino man daw ang miyembro ng isang pamilya, no? Kasama na yung anak apo dyan, na hindi nagpo-provide sa mga pangangailangan sa loob ng household nila, para daw tinalikuran or ikinaila nyo na rin yung pananampalataya nyo sa Diyos, kasi ang kalooban ng Diyos sa atin, mag-provide tayo sa pangangailangan ng mga magulang natin. Kung kayo ay hindi man gumagawa ng ganito, parang tinalikuran nyo na yung pananampalataya nyo sa Diyos. Mas masahol pa daw kayo sa mga unbeliever, kasi mga unbeliever nga, alam nila yung tungkulin nila sa mga magulang nila, inaalagaan nila, pinoprovide nila ang mga pangangailangan. Tayo pa ba na mga anak ng Diyos, na naniniwala sa Diyos, na may alam sa salita ng Diyos, dahil alam naman natin na mahigpit na kabilin-bilinan ng Diyos na
alagaan at i-provide natin ang mga pangangailangan ng magulang natin kapag sila ay matanda na. At saka guys, no, panglima naman, ang sabi naman sa atin dito ay dapat tayong mga anak, dapat nating unawain at patawarin ang mga magulang natin. Kasi alam naman natin guys, no, ang mga magulang natin bilang tao, kasi tao lang sila, hindi sila perpekto. Nagkakasala sila, nagkakamali sila. Kaya bilang anak, tungkulin natin na sila ay unawain sa pagkakamali nila at sila ay patawarin gaano man kalaki yung kasalanan nila sa atin, gaano man kalaki ang pagkakamali nila sa atin. Tungkulin natin na patawarin sila kasi nga tulad ng sinabi ko, hindi din sila perpekto. Kahit na sila ay magulang na, hindi sila perpekto, nagkakasala, nagkakamali din sila kasi tao nga sila. Tayong mga anak dapat marunong tayong umunawa at marunong tayong magpatawad, no? Kasi bilin-bilinan sa atin ni God na sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins, 'di ba? Dapat daw magmahalan tayo bawat isa sa atin kasi ang pagmamahal, yung love, natatabunan niya ang maraming kasalanan. Kung ang mga magulang natin, maraming pagkakamali sa atin, maraming kasalanan sa atin, kung may pagmamahal tayong taglay, natatabunan ng pagmamahal yung mga kasalanan nila, mangingibabaw pa rin ang pagmamahal natin sa magulang natin kahit sila ay may kasalanan or may pagkakamali sa atin, no? Tapos, kahit na ganon, kahit na ang mga magulang natin nagkasala or nagkamali sa atin, wala pa rin tayong karapatan na husgahan sila, no? Wala tayong karapatan na hatulan sila kasi ipinag-utos sa atin. Sa Luke chapter 6 verse 37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. 'Di ba? Mga anak, kung ang inyong magulang ay may kasalanan man sa inyo, huwag ninyong huhusgahan para hindi din kayo husgahan ng Diyos, di ba? Huwag ninyong hahatulan para hindi din kayo hahatulan ng Diyos. Patawarin nyo para patawarin din kayo ng Diyos kasi may mga anak, no, na kapag galit sila sa magulang nila, nagpaplano sila ng masama sa magulang nila, no? Sila pa mismo ang pumapatay sa magulang nila. Marami akong napapanood niyan, guys, no? Mga anak mismo, pinapatay nila yung magulang nila. Nasaan na ang utang na loob nyo sa mga magulang nyo, no? Kayo na mga anak na pumapatay ng magulang, no? Wala kayo sa mundo na ito kung wala ang magulang ninyo. Yan dyan pa lang ang laki ng utang na loob ninyo kasi kung ano man kayo ngayon, kung ano man yung kinalagyan nyo ngayon, kung nasa mabuting kalagayan man kayo, no? Kung may magandang buhay man kayo ngayon, dahil yan sa magulang ninyo. Wala kayo sa mundo na ito kung wala yung magulang ninyo, no? Kaya dapat lang talaga na mahalin natin yung magulang natin, pahalagahan natin sila, respetuhin natin sila, no? Kasi yan ang kalooban ng Diyos sa atin. At saka para naman sa atin na hindi sinuwerte sa magulang, kasi tulad ng sinabi ko, hindi talaga lahat ng magulang ay mabuti. Mayroon talagang mga magulang na mga toxic, no? Mayroong mga magulang na sila pa yung unang-unang naiinggit sa anak nila kapag yung anak nila gumagawa ng tama, kapag yung anak nila nasa mabuting landas, sila pa yung unang-unang naiinggit. Hinahatak nila pababa yung anak nila, parang ano pa nila, parang hinihila pa nila para gumawa ng kasalanan yung anak nila kasi ayaw nila na mapabuti yung anak nila. May mga ganun talaga na mga magulang na tuturuan ka pa na gumawa ng masama, tuturuan ka pa na magkasala, di ba? Yung mga ganong magulang, no, hindi ko alam kung may pagmamahal sila sa anak nila, no, pero kung tayo ganyan man ang magulang natin, kasi talagang realidad na may ganyan talaga kasi marami akong napapanood, hindi lang sa sariling experience ko, marami akong napapanood sa mga sa social media na may mga magulang talaga na mga masasama, mga toxic na mga magulang. Dapat pa rin guys, no, wag tayong mawalan ng pag-asa kasi hindi man tayo mahal ng magulang natin, hindi man tayo pinapahalagahan ng magulang natin. Andiyan naman si God, mahal tayo, di ba? Ang pagmamahal ni God sa atin, unconditional ang pagmamahal niya. At saka, sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. At saka si God, hindi niya tayo ipapahamak. Hangad niya ang kabutihan natin, di ba? Hangad niya na mapabuti tayo. Kaya nga, binigay niya sa atin yung pinakamamahal niyang anak na si Jesus Christ kasi gusto niya pabigyan tayo ng chance guys na ma-inherit natin yung eternal life. Gusto ni God makapiling natin siya doon sa kabilang buhay, doon sa kingdom niya or sa kaharian niya ang punta natin. Kaya ibinigay niya si Jesus Christ sa atin para tayo ay
matapatawad sa ating mga kasalanan kasi bilang tao, alam natin na tayo ay makasalanan talaga, pero dahil mahal tayo ni God, binigyan niya tayo ng chance para makapagbagong buhay. Nasa atin na lang yun, no? Kung talagang naghahangad tayo ng kaligtasan, balang araw, naghahangad tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa kabilang buhay, no? Umpisahan na natin yung pagbabagong buhay natin, guys, no? Kung tayo man ay nakagawa ng mga kasalanan, wala namang mahirap na magbalik loob tayo kay God kung talagang gustuhin natin, no? Magsisi tayo sa lahat ng mga kasalanang ating nagawa. Tulad ng sinabi ko, kailangan true repentance. Kapag tayo ay humingi na ng tawad sa mga kasalanan natin, huwag na nating uulitin pang muli. Talagang tuloy-tuloy na ang pagbabagong buhay, no? Talagang maging born again na talaga kung talagang gusto natin ng kaligtasan balang araw kung nasa kabilang buhay na tayo. Kung gusto natin na ma-inherit natin yung kingdom ni God, no? Yun lang naman guys yung ma-share ko sa inyo sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo sa akin, no? Hanggang dito na lang guys yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.